Mapagpalang araw mga kabaryo. Itago niyo na lang ako sa pangalang Miguel. Isa sa masugid ninyong tagapakinig. Ibabahagi ko sa inyo ang kwentong hango sa tunay kong karanasan na magpas hanggang ngayon ay nakatatak pa rin sa aking isipan. Taong 2020 nang mangyari ang lahat ng ito sa lugar ng Norsagaray, Bulacan. Kasagsagan ng pandemya noon. 27 anyos na ako noon. Sa kabila ng pagiging binata ko, ay nagbabanat na ako ng buto para matustusan ang gamutan ng aking ina na nagme-maintenance na. Nagtatrabaho ako noon bilang delivery rider sa isang may kalakihang kainan sa Bulacan. Normal na para sa akin ang abuti ng gabi sa kalsada. Normal na din may mga bagay na hindi mo dapat kinu-question o pinagtutuunan ng pansin. Basta't mahatid ko ng maayos ang order na pagkain at makuha ang bayad ay tapos ang usapan. Hindi rin ako relihiyosong tao mga kabaryo at lalong hindi paladasal. Kung tutuusin, mas naniniwala pa ako sa bunga ng pagsisikap kaysa sa himala, kaya kahit kailan ay hindi pumasok sa isip ko na may nagbabantay pala sa akin sa mga oras na akala ko ay mag-isa lang ako. Isang gabi noon, lagpas sa ating gabi na at kakagaling ko lang sa huling biyahe ko sa kabilang barangay. Kaya naman tahimik na tahimik ang kalsada habang minamaneho ko ang motor ko pauwi. Sanay na ako sa ganitong oras at ruta. Pero noong gabing yon ay may kakaibang bigat sa hangin na hindi ko maipaliwanag. Para bang masikip ang dibdib ko kahit malamig naman ang simoy ng gabi. Habang tinatahak ko ang madilim na bahagi ng kalsada kung saan halos wala ng mga kabayan at tanging ilaw ng mga poste lang ang nagbibigay liwanag. Bigla na lang namatay ang makina ng motor ko. Mabuti na lang at agaran akong nakapagpreno dahilan para hindi ako sumemplang. Nagtataka namang sinubukang kulit buhay ng makina pero nakailang ulit na ako ay ayaw talaga. Wala namang sira o kakaibang tunog. Kaya naman unti-unti na akong nakakaramdam ng inis dahil nasa gitna ako ng kawalan. Bukod roon, ay aaminin kong ginagapangan na ako ng kaba sa katawan. Dahil kahit kailan ay hindi pa ako tinirikan ng motor ko sa ganong lugar. Idagdag pang walang dumadaang sasakyan. At kung lalakarin ko naman, ay siguradong mas matatagalan ako. Sa tingin ko din ay wala pa rin kabayan sa unahan na pwede kong hingan ng tulong. Kaya naman ay napahugot na lamang ako ng malalim na hininga habang abala ko sa pagbuhay ulit ng motor ko. Makalipas ang mahigit 10 minuto, pinagpapawisan ako kahit malamig ang simoy ng hangin sa paligid. Maya-maya pa, may napansin akong figura ng babae sa kabilang gilid ng kalsadang bahagyang natatamaan ng ilaw ng poste. Nakatayo lang siya roon, nakasuot ng mahabang itim na bestida at nakayuko na parang umiiyak. Paano ko nasabi? Kahit may kalayuan kasi ito, ay naririnig ko ang pagdangungoy niya at ang panginginig ng balikat. Bilang sanay sa biyahe at sa kung ano-anong eksena sa daan, una kong inisip na baka kailangan niya ng tulong. Kaya naman bumaba ako ng motor at tinanong kung ayos lang siya. Hindi agad ako kinilabutan sa una dahil nakayuko lang ang babae at sa isip ko ay umiiyak lang siya roon sa gilid ng kalsada. Subalit nang makalapit na ako sa kanya at nagtanong kung ayos lang ba siya at ano ang problema, hindi ito agad sumagot. Bagkus ay dahan-dahan siyang tumingin sa akin at doon ko nakita ang totoo niyang itsura na halos magpabagsak sa akin sa kinatatayuan ko. Sa kadahilan ng nakita ko harap-harapan, nabitak-bitak ang mukha nito at nagbabakbakan ng laman. Ang mga mata niya ay lubog at naninilaw, habang ang mga labi niyang akala ko'y nanginginig sa pag-iyak ay namumula dahil sa sariwang dugo mula sa nilalantakan niyang patay na manok. Kitang-kita ko pa sa pagitan ng mga ngipin niyang matutulis ang hindi pantay na mga nakasabit na laman loob ng manok. Pagkangangan ng babae
ay agad na tumulo sa panga niya ang dugo at bumagsak naman sa lupa ang nasa bibig niya. Doon ko napagtanto na ang inaakala kong babaeng nangangailangan ng tulong, ngayon ay kabaligtaran na pala. Ako pala ang nangangailangan ng mga sandaling iyon. Bago pa man ako makagalaw para umatras, ay mabilis niyang nahawakan ng magkabilang balikat ko. Ramdam ko ang pagbaon ng matutulis ng kuko kahit na nakasuot ako ng makapal na jacket. Sinubukan ko sumigaw at kumawala, pero para bang nawalan ako bigla ng lakas. Pati na rin ang tapang na ipinagmamalaki ko bilang lalaki. Kahit anong pagpupamiglas ko, ay hindi ako makawala-wala sa pagkakahawak ng babae. Hindi biro ang lakas niya at nakakapanindig balahibo pa ang itsura. Sa gitna naman ng pagkataranta at takot, ay wala na akong ibang nagawa kung hindi ang magdasal na lang na sana'y huwag akong hayaan na may kapal na mabiktima ng aswang. Nang mabitawan ako ng nilalang, inakala kong makakaligtas na ako dahil saglit na nawala sa akin ang atensyon nito. Nagpalinga-linga ito sa daan, kaya naman nagmadali na akong bumalik sa kinaroroonan ng motor ko at sinubukan ko ulit itong paandarin. Pero sadya nga yatang kinapitan ako ng kamalasan noong gabing iyon dahil hindi pa rin umaandar ang motor ko. Binala ko na sanang tumakbo paleo at iwan na nag-iisang motor ko na pangkabuhayan namin. Pero bago ko pa man iyon magawa, ay nakita kong dumapa sa lupa ang babae at gumapang ito papalapit sa akin na animoy bayawak. Sa bilis ng paggapang nito, ay agad niya akong naabutan sa kasinunggaban, dahilan para matumba ang motor ko at magpambuno kami sa gilid ng daan. Nang mahawakan ko ang helmet ko, ay buong lakas ko itong hinampas sa babae, dahilan para mapatras siya. Mabilis naman akong tumayo at tumakbo, pero agad din akong hinabol ng aswang. Hanggang sa nakakita ko na may papadaan na malaking sasakyan ng simento sa kalsada, ay iwinagayway ko ang kamay ko para humingi ng tulong. Pero imbis tulungan ay kinantsawan lang ako ng isa sa mga pahinante ng truck at sinabihan na huwag na ako magpakipot pa sa babaeng humahabol sa akin. Napamura na lang ako ng malakas dahil sa pagkadismay ako. Nagabulan na kami ng aswang sa daan at hindi ko na naisip pa ang motor ko. Dahil sa bilis ng nilalang ay muli niya akong nasunggaban. Pero bago pa niya ako tuluyang makagat, ay may narinig akong boses ng matanda sa likuran ko. Garalgal iyon na animoy may halak, pero rinig na rinig kong isinigaw nito na bitiwan ako ng aswang. Sa mismong sandaling iyon, ay biglang natigilan ng nilalang. Dahan-dahan itong napabitaw sa akin at umatras na para bang natatakot na tuta. Nang lingunin ko ang pinanggalingan ng boses, ay nakita ko ang isang lalaking nakatayo sa ilalim ng ilaw ng poste. Nakasuot ito ng puting balabal at payapa ang muka. Kita ko ring may liwanag sa paligid niya na hindi masakit sa mata at hindi rin nakakasilaw. Habang humahakbang siya papalapit, ay naramdaman ko ang kakaibang gaan sa dibdib ko. Nang tuluyan nga itong nakalapit sa akin, ay hinawakan niya ang balikat ko at itinuro ang aswang. Sumigaw ang aswang sa galit at muling sumugod. Pero sa bawat hakbang niya ay tila humihina siya na parang may pumipigil na hindi ko nakikita. Pero ramdam ko sa hangin. Itinaas ng lalaking nakaputi ang kamay niya at sa isang iglap ay bumigat ang paligid. Hanggang sa tuluyan ng mapatras ang aswang at takot na nagsususot sa dilim. Nanlambot ako at napaupo sa gilid ng kalsada habang ang lalaki ay lumapit at tinanong kung ayos lang ba ako. Hindi pa man ako nakakasagot ay muli itong nagsalita at sinabi niyang hindi ko pa oras. May mga lakad pa raw akong hindi pa tapos sa mundong ito. Bago pa ako makapagtanong kung sino siya, ay ngumiti lang siya at sinabing matagal niya na akong binabantayan kahit hindi ko siya nakikita. Pagkatapos nun, biglang umandar ulit ang motor ko na parang walang nangyari at nakauwi ako ng buhay. Pagmulat ko kinabukasan ay nasa bahay na ako. Iniisip ko kung panaginip lang ba ang lahat ng nangyari hanggang sa makita ko ang marka ng kamay sa braso ko. Grabe din ang pagod at pagkahapo ang nararamdaman ko
Kaya naman kahit parang panaginip lang ang lahat, sigurado akong totoong nangyari ang mga kaganapan na maski ako ay hindi ko lubos mapaniwalaan. Simula noong kabaryo ay hindi na ako bumibiyahe ng hindi nagdadasal. Kahit na hindi ako naniniwala noon sa mga ganitong bagay. Magmula nang mangyari yon, ay naniniwala na akong may mga laban pala na hindi mo kailangang makita para malaman mo na may isang nilalang na tumayo sa pagitan mo at ng kamatayan. Hindi ko alam kung albularyo, ermitanyo o ano pa man ang matandang tumulong sa akin. Basta't ang alam ko lang, nagdilang anghel siya para mailigtas ako sa tiyak na kamatayan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kabaryo. Maraming salamat. Ang kwentong mapapakinggan ninyo ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Jordan. Taong 1989, walang eksaktong lugar, probinsya ng Samar. Hindi naman masamang tumulong ka at magpatuloy ng taong nangangailangan sa loob ng pamamahay mo. Lahat naman kasi tayo kung minsan ay may pagkakataong kailangan natin ng tulong. Lalong-lalo na pagdating sa usaping pamilya. Pero alam nyo ba mga kalakbay kung ano ang masama? Iyon ay ang pairalid mo ang awa sa puso mo. Kahit na hindi mo pa nga lubusang nakikilala, pero pinatuloy mo na ito sa bahay mo. Ang higit sa lahat ay labis-labis mo pa itong pinagkakatiwalaan dahil ang lubos na pagtitiwala at maawain, minsan ay ito pa ang magpapahamak sa iyo at sa pamilya mo. Mapagpalang araw sa iyo kalakbay at sa lahat ng nakikinig dito sa inyong programa. Itago mo ko sa pangalang Jordan o Dan na lang. Ito kasi ang tawag sa akin ng karamihan. Nakatira dito sa lalawigan ng Samar. 1989 noon, tandang-tanda ko pang liblib pa lamang ang baryong tinitirahan naming mag-asawa. Ang trabaho ko noon ay gumagawa ng mga langis na may dasal kontra usog, tigalpo, lason at iba pang mga sakit na maaaring ibigay ng mga nasa kaliwang gawain. Samantalang ang may bahay kong si Luna naman ay nagbibenta ng mga pampaswerte. Gaya na lamang ng 10 elements, gumamela selis, buto ng sinukuan at marami pa na kumpleto ang dasal. Siya kasi ang gumagawa ng mga suot na yon at ako naman ang nag-uusal ng mga pampaswerte sa mga pulseras at kwintas na bibilhin ng mga suki niyang customer upang nang sa ganoon ay siksik at liglig biyaya ang matatanggap ng mga taong bumibili sa kanya. Kung hindi nyo kasi na itatanong mga kalakbay, isa po kong antingero noong kabinataan ko pa lang. Pero noong mag-asawa na ako, ay tinanggap ko na ang inalok sa akin ng aking amang maging isang albularyo. Bago natin ituloy mga kabaryo at kalakbay, sa mga gusto ng ganitong gamit, punta lang kayo sa TikTok shop natin. Kwentong Baryo Shop 8888. Magla-live tayo tuwing Martes at Biyernes ng gabi. So yun lang naman, balik na tayo sa kwento. Bibihira na lang rin naman akong sumasama sa mga kasamahan kong antingero noon dahil buntis ang asawa ko at kinakailangan bantayan ko siya palagi. Maselan kasi ang kanyang pagbubuntis. Idagdag pang kahit anong gawin kong pagbaon ng pangontra sa aswang, ay marami pa ring mga aswang na nagpupumilit lumapit sa bahay namin at nagnanais biktimahin ang asawa ko at ang sanggol na dinadala niya. Isang karangalan kasi para sa mga nasa kaliwang gawain at ang mga aswang kung makakapatay sila ng taong albularyong may dugong antingero. Kaya naman doble ang ginagawa kong pagbabantay sa asawa ko. Hindi ko na rin siya pinapalabas ng bahay kung hindi naman ako kasama. Batid ko kasing nag-aabang lamang ang mga nilalang ng pagkakataong umatake. Kaya't hindi naman ako nagpakakampante. Isang beses noon kalakbay, nagulat na lamang ako nang biglang dumating sa bahay namin itong si Anisha. Naging kaibigan ko na siya noong binata pa lamang ako at minsang napadpad kami
ng mga kasamahan kong antingero sa lugar nito. Mabait naman ang ipinapakitang pag-uugali ni Anisha sa aming mga antingero. Magiliw siyang kausap at masayahing babae. Parang kapatid na nga ang turing ko sa kanya dahil kaidaran niya lang ang kapatid kong babaeng si Dolores. Sa loob ng ilang linggong pananatili naming mga antingero sa kanilang bahay ay hindi ko nakitaan ng kapangitang pag-uugali si Anisha. Maasikaso siya sa amin at masunurin sa kanyang ama. Nga pala mga kalakbay, kaya napadbad kami sa kanilang baryo dahil sa tumulong kaming manggamot sa mga kababaryo nilang dinapuan ng sakit. Matalik na kaibigan kasi ng aking ama ang ama ni Anisha at humingi ito ng tulong sa aking ama dahil halos lahat na raw sila ay hindi na nawawala ng sakit. May nakapasok na mambabarang kasi roon at gustong sakupin ang kanilang baryo, kaya't halos lahat ng mga taong naninirahan doon ay hindi pinapalagpas ng mambabarang nabigyan ng sakit. Tulad na lamang ng lagnat at sinabayan pa ng pagkalat ng mga galis sa buong katawan na animoy kurikong. Nang makita ko si Anisha ay malapad ang pagkakangiti niya at bumati sa akin. Ngumiti rin naman ako sa kanya. Binati siya at nagwika ng, "Oh, Anisha, napasyal ka. Sino yung kasama mo? Asawa mo ba?" Tumango naman siya at ipinakilala niya sa amin ng asawa ko ang kinakasama niya. Sinabihan ko naman si Luna na patuloyin niya ang mga bisita at ako na ang maghahanda ng merienda. Matapos kong makapaghanda ng merienda ay inilagay ko sa may lamisita iyon at inalok silang mag-asawa. Nang makaupo na nga ako ay nakiusap si Anisha na kung pwede raw ba ay sa bahay muna sila pansamantalang manunuluyan ng kanyang kinakasama. Pinalayas raw kasi sila ng kanyang ama dahil mas pinili niya ang lalaking kinakasama niya. Sinabihan ko naman siyang subukan niyang kausapin ulit ang kanyang ama. Marahil ay dala lamang ng init ng ulo ang mga nasabi noon sa kanya. Huwag siyang magpadalos-dalos sa kanyang pasya. Sunod-sunod namang umiling si Anisha at sinabing sa kanilang siguro kapag pareho na silang kalmado. Sa ngayon raw ay mukhang malabong magkaayos silang mag-ama. Dahil naman sa sinabi niya, ay para bang nakumbinsi niya ako ng bahagya. Kaya't sinabi ko sa kanya na wala namang magiging problema sa aming mag-asawa, na pansamantala muna silang manunuluyan. Ang amin lamang ay baka magalit sa amin ang kanyang ama. Mamaya ay kung ano pa ang masabi nito. Umismid naman si Amisha at nagwikang wala na raw siyang ibang mapupuntahan dahil ako lang naman ang malapit niyang kaibigan. Isa pa ay sandali lang naman silang manunuluyan sa bahay namin. Kapag nakaluwag-luwag na sila ay maghahanap sila ng bahay na marerentahan sa bayan. Diretsahan ko siyang tinanong kung ano ang dahilan bakit sila umalis sa bahay ng mga magulang niya. Sa malungkot na boses ay ikwinento niya sa aming mag-asawa na nagkasagutan raw sila ng kanyang ama dahil sa hindi lamang magandang pagkakaintindihan. Basta, mahabang kwento o mano ang nangyari. Naawa naman ang asawa ko sa sinapit ni Anisha. Pinakiusapan niya akong pumayag na lamang na pansamantalang sa bahay muna manunuluyan ang dalawa. Nung una, hindi pa ako pumayag kalakbay dahil baka may stress pa ito o kaya naman ay madagdagan pa ang kanyang mga gawain sa bahay, gaya na lamang ng pagluluto. Dahil kung sa bahay namin manunuluyan ang dalawa, tiyak maninibago ang asawa ko dahil sanay siyang kami lamang dalawa ang nasa bahay. Subalit kalakbay, hindi ako tinigilan sa pangungulit ng asawa ko. Hanggat hindi ako pumapayag, kung ano-ano ang pambobolang sinasabi nito, mapapayag lamang ako. Wala na nga akong nagawa pa, kundi ang sumang-ayon sa kagustuhan ni Luna. Sa aming dalawa ay palaging siya naman ang nasusunod. Kahit na ayaw ko, pag siya na ang nagsalita, paniguradong wala na akong magagawa pa. Naging maayos naman ang unang pagtira sa amin ni Anisha at ng kinakasama niya. Tulad ng dati,
ay mabait at magalang ang ipinapakita niya sa aming dalawa. Masipag rin sa bahay dahil tinutulungan niya sa mga gawain bahay ang asawa ko. Natuwa naman ako nang makitang masayang-masaya ang asawa ko simula nang manuluyan sa bahay namin si Anisha at ang kinakasama nito. Hindi na kasi nabuburyo si Luna dahil palagi niyang kakwentuhan si Anisha. Kaya lang kung minsan ay nahuhuli kong masama ang tingin ni Dante sa asawa ko, hindi ko na lang muna yon pinapansin dahil naisip kong baka ganoon lang talaga ito kung makatitig. Binalaan ko naman ang asawa ko na wag masyadong maglalapit sa mag-asawa dahil hindi namin lubusang kilala si Dante maliban kay Anisha. Napagsasabihan naman ako ng asawa kong wag pag-isipan ng hindi maganda ang dalawa dahil nakakaawa na nga sila dahil sa may problemang dinadala. Kung ano-ano pa ang iniisip ko. Hindi na lang raw ako maawa at tulungan sila para makapag-ipon kaagad at makalipat ng bahay. Hindi ko na lamang sinagot pa ang asawa ko sa tuwing pakiramdam ko ay mauwi lamang sa away ang usapan naming dalawa. Hindi nga naglaon ay nalaman kong buntis si Anisha, kaya pinayuhan ko siyang mag-iingat palagi at huwag masyadong maglalalabas dahil may mga nilalang na nasa tabi-tabi lang na nagmamatiyag at naghihintay lamang ng pagkakataon bago naman sumalakay. Nagpasalamat naman siya sa ipinayo ko, subalit pakiwari ko ay tila ba minasama ng kinakasama niya ang pagpapayo ko kay Anisha dahil sa nahuli ko itong tumitig sa akin ng masama at para bang may laman ang pagkakatitig niya sa akin. Hindi ko lang mawari kung ano sapagkat nahihinuwa kong napaagaling magtago ng ugali si Dante, ang kinakasama ni Anisha. Tahimik lang kasi ito at bibihira lamang magsalita. Kung hindi mo siya kakausapin ay hindi rin siya magsasalita. Isa pa ay napapansin kong palagi itong lumalabas tuwing magdidilim na. Ang sabi naman sa amin ni Anisha ay may trabaho daw si Dante, kaya kung minsan ay madaling araw na ito kung umuuwi. Kung ano ang trabaho ni Dante mga kalakbay, yon ay hindi ko alam. Nahiya rin kasi akong magtanong kung ano ang trabaho nito at bakit madaling araw na ito kung pumapanhik sa bahay. Isang gabi nun, habang nagpapahinga kaming dalawa ng asawa ko at nagkwekwentuhan abang nagpapaantok, ay may naririnig akong kakaibang huni ng ayop at parang nasa loob lamang ng bahay namin ang huning narinig ko. Sandali naman akong tumahimik at sinabihan ko ang asawa kong tumahimik na muna dahil may papakinggan lamang ako. Tumahimik naman siya at nakikiramdam din sa buong paligid. Noong pinakinggan ko na ang ingay ay bigla naman yung nawala. Narinig kong nagsalita ang asawa kong baka guni-guni ko lang raw ang narinig ko. Mas mabuti pang matulog na lang kami at wag nang pansinin ang mga kung ano-anong naririnig ko. Sandali naman akong tumahimik at umayos ng pagkakahigat. Ipinikit ang mga mata. Makaraan lamang ang ilang segundo ay muli na naman akong nakarinig ng ingay. Ngunit sa pagkakataong yon ay hindi nahuni ang narinig ko. Sa halip ay may hinang kaluskusan sa dingding na para bang pusang nagkukutkot ang narinig ko. Sa dingding lamang ng hinihigaan naming mag-asawa. Nagtanong pa ang asawa ko kung ano o mano yun. May pusa ba raw na nakapasok sa bahay namin? Sa pag-aakala niya ay nakasara naman ang lahat ng pintuan at bintana. Kaya't imposibleng may makapasok na pusa. Sinabihan ko naman siyang lalabas lang ako ng kwarto sandali. Titingnan ko lang kung pusa nga ba ang naririnig naming ingay. Diyan ka lang. Huwag ka nang lumabas ng silid. Bilin ko naman sa kanya bago ako lumabas. Nang makalabas na nga ako at naglakad na papunta sa kusina, ay sandali naman akong napahinto sa tapat ng silid tulugan ni Anisha at ng kinakasama niya. Nakaramdam kasi ako ng kakaibang presensya at simula nang dumating silang dalawa ay ngayon ko pa lamang naramdaman ang presensyang iyon.
Noong tingalain ko ang bote ng langis sa tapat ng kanilang pintuan, ay umaapaw na ang langis at halos puputok na ang leeg ng bote. Kaagad na binuksan ko ang boteng yon at hinayaang umapaw ng umapaw ang langis. Mukhang may kakaibang nilalang ang nakapasok dito sa loob ng pamamahay ko. Sambit ko nun sa aking isipan at naalala kong buntis pala si Anisha at wala palagi ang asawa niya. Baka mamaya ay nalustan pala ako ng aswang at baka napaano na itong si Anisha. Kung hindi nyo kasi naitatanong mga kalakbay, may iilang aswang ang hindi tinatablan ng langis o anumang pangontra laban sa mga aswang, gaya na lamang ng mga hanagob at iba pa. Hindi takot ang mga ito sa mga simpleng pamamaraan lamang ng mga pangontra. Nakakapasok rin ang mga yon sa loob ng pamamahay na gustuhin nitong pasukin kahit na walang pahintulot. At yon ang unang naisip ko ng mga sandaling naramdaman kong may kakaibang presensya sa loob ng silid ni Anisha. Mabilis na akong naglakad pero ingat na hindi makagawa ng anumang ingay papunta sa sala at kinuha ang punyal na binigay pa sa akin ng pinakabatikang antingero. Pagkatapos ay itinago ko sa tagiliran at nagmamadali ng bumalik sa tapat ng silid ni Anisha at kinatok ito. Nakailang beses pa akong kumatok at tinawag ang pangalan ni Anisha bago yon nagbukas ng pintuan. Pasensya ka na kung naistorbo kita sa pagtulog. Nakita ko kasing bumubula ang langis na nakasabit dito sa pintuan ng silid ninyong mag-asawa. Itatanong ko lang kung ayos lang ba kayo dyan sa loob ng kwarto. Deretsahang tanong ko sa kanya at hindi na nagpaligoy-ligoy pa. Nang sipatin ko ang loob ng kanyang kwarto, madilim iyon at wala akong maaninagan kahit konti. Sa nag-aalangang boses at parang kinakabahan, ay tumango si Anisha at sinabihang ayos lang siya. Baka raw nagkataon lang na bumubula ang langis na nasa bote, kaya't wag ko na raw pag-isipan pa ng kung ano-ano. Humingi naman siya ng paumanhin dahil nakaidlip na raw siya nung kumatok ako, kaya hindi niya kaagad na pagbuksan. Hindi naman ako kumbinsido sa naging sagot niya. Kaya naman muli ko siyang tinanong kung ayos lamang ba ito. Pilit ang ngiting tumango siya at sinabing matutulog na raw siya ulit dahil inaantok na talaga siya at makakasama sa dinadala niya ang pagpupuyat. Kahit hindi ako kumbinsido ay marahan na lamang akong tumango at sandaling sinipat ang loob ng kanyang kwarto. Hindi ko naman kasi pwedeng sabihin sa kanya na may kakaibang presensya akong nararamdaman sa loob ng kwarto nilang mag-asawa. Baka mamaya sabihan pa akong masyadong pakailamero. Noon ngang isinara na ni Anisha ang pintuan ay may nahagip ang mga mata kong malaking bulto ng tao. Nagbabaga ang namumulang mga mata nito sa dilim. Akmang magsasalita sana ako, pero mabilis na isinara ni Anisha ang pintuan. Napalatak na lamang ako at kinumbinsi ang sariling baka namamalikmata lamang ako dahil imposible namang kung may nakapasok na ibang nilalang dito sa bahay. Gawa ng marami akong pangontra sa aswang na nakasabit sa pintuan at bintana. Bumalik na lamang ako sa loob ng aming kwartong mag-asawa. Tinanong pa ako ni Luna kung ano ang nangyari sa labas. May nakita ba raw akong kakaiba? Umiling-iling naman ako at sinabing wala. Baka guni-guni lang namin yung naririnig namin kanina. Matulog na lamang siya dahil bukas ay maaga pa kaming aalis para pumunta sa mga magulang ko. Tumango naman siya at umayos na nga nang higa at natulog na. Sa paglipas ng mga oras kalakbay, kahit anong pilit kong ipikit ang mga mata ko, ay hindi talaga ako makatulog. Malakas ang pakiramdam kong may mali talagang nangyayari sa loob ng pamamahay naming mag-asawa. Hindi ko lang alam kung ano. Maya-maya pa ay sumagi sa isipan ko ang asawa ni Anisha. Ano kaya ang sikreto ng lalaking iyon? Pakiramdam ko ay parang may itinatago siya sikreto. Sambit ko naman noon sa sarili ko. Ayon naman sa pagsasalaysay ni Anisha
Nakilala niya ang kinakasama niya sa isang grupo rin ng mga antingerong nagawi sa kanilang baryo. Nagkagustuhan silang dalawa. Subalit mahigpit na tumutol ang kanyang ama, kaya't noong magsama na nga sila at nagkasagutan sila ng kanyang ina, ay pinaalis siya nito at ang kinakasama pa ng loob ng kanyang ama dahil mas pinili niya ang kinakasamang si Dante. Matapos kong maisip yon, ay sumagi sa aking isipan puntahan ang bahay ng mga magulang ni Anisha para alamin kung ano ang punot dulo ng pag-aaway nilang mag-ina. Baka sakaling makatulong ako at makabalik na si Anisha at ang kinakasama nitong si Dante. Lumipas ang 2 araw ay nawaglit sa isipan kong puntahan ang bahay ng mga magulang ni Anisha. Masyado kasi akong naging abala sa panggagamot dahil dumagsa ang mga kababaryo naming nagkakasakit. Tinulungan naman ako ni Dante sa panggagamot dahil bukod sa pagiging isa nitong antingero ay isa rin siyang manggagamot. Kaya nga lang ay kakaiba ang pamamaraan ng panggagamot niya at medyo hindi ko yun gusto. Sa kadailanang kapag siya na ang nanggagamot ay kailangan mag-alay pa ng kung ano-anong mga buhay na hayop, tapos gigilitan niya iyon ng buhay at isasalin sa garapon ng dugo, saka uusalan tapos ililibing sa likuran ng bahay namin. Ang bangkay naman ng hayop na yon ay ipapatapon niya sa may sapa na kung sino mang may taong gagamutin niya. Bilang pag-aalay raw yon sa gabay niyang nagbibigay lakas sa kanya para magamot niya at mapagaling ang mga taong gagamutin. Hindi ko naman alam kalakbay kung bakit ng mga panahong ito ay hinayaan ko na lamang si Dante sa pamamaraan ng panggagamot niya, kahit na sa kaloob-looban ko ay hindi ko yon gusto. Mas lalong lumakas tuloy ang pagdududa ko sa kanya na may itinatago ngang sikreto, hanggang sa isang beses magdadapit hapon na ng mga sandaling yon. Lalabas na naman ang bahay si Dante at tutungo umano sa ibang baryo para magtrabaho. Dito napagpasyahan kong palihim ko siyang susundan at aalamin ko kung ano talaga ang trabaho niya. Bitbit ko noon ang punyal at buntot ng paging binaunan ko ng orasyon, ay nagpaalam naman ako sa asawa kong aalis na muna dahil may pupuntahan lang ako. Tinanong naman ako nito kung saan ako pupunta. Nag-isip na lang ako ng paraan para hindi maginala sa akin ang asawa ko. Nagkunwari na lamang akong may gagamutin lamang ako sandali sa Karatig baryo. Sandaling-sandali lamang ako. Nandiyan naman si Anisha na makakasama niya. Mabuti na lamang at nakumbinsi ko siya na pumayag at nagwikang mag-iingat raw ako. Kaagad na nga akong umalis at palihim nang sinundan itong si Dante. Mabuti na lamang at maliwanag ang sinag ng buwan ng gabing yon, kung kaya hindi ako nahirapang sundan ito. Sa paglipas ng mga sandali ay tinuntun na nito ang masukal at liblib na daanan. Matyaga naman akong sumunod sa kanya hanggang sa maya-maya pa ay bigla na lamang itong huminto at tumingala sa buwan. Kasabay nun ay ang pasinghap-singhap na animoy, may nalalanghap siyang kakaiba. Napamura naman ako sa aking sarili at mabilis na nagtaas ng puder at nag-usal ng sabulag. Lintik, sinasabi ko na nga ba, hindi tao ang Dante na yan. Noong una pa talaga malakas na ang kutob ko na may tinatagong sekreto ang animal na yan. Sambit ko naman noon sa aking sarili at marahang kinuha ang punyal na may nakaukit na krus sa hawakang binigay sa akin ng batikang antingero. Mabilis naman akong nagkubli sa may puno habang pinagmamasdan ang pagpapalit anyo ni Dante. Ilang saglit pa ay dumapa ito sa lupa na parang bayawak, kasabay ng paglagas ng balat nito na animoy na lapnos ng kumukulong tubig. Nag-iba na rin ang klima ng panahon at muli ko na namang narinig ang kakaibang huni. Sa'yo pala nang gagaling ang naririnig kong huni sa bahay ah. Sambit ko noon. Sunod-sunod na tinanggal. Inalis nito ang mga nalagas na balat, kasabay ng paghalinghing at ang pag-angil na talagang
nakakakilabot pakinggan. Hanggang sa maya-maya pa ay hindi ko na nakayanan pang magtago kaya't nagpakita na ako sa nilalang. Bahagya pang nagulat ang nilalang ng pagmasdan niya ako at sandali itong napaatras. Akala mo siguro hindi ko malalaman ang itinatago mong sikreto. Yan ang malaking kalokohan dahil Hindi pa man ako tapos magsalita ay mabilis na akong sinunggaban ng aswang. Mabilis naman akong nakaiwas dahil sa kahit na kinakalawang na ang katawan ko sa pisikal na pakikipagkumbate dahil ilang buwan na akong tumigil sa pagsama sa mga antingero ay alerto pa naman ang utak ko. Kahit anong dambasakin ng aswang ay para lamang itong palakang tumatalon-talon at walang direksyon. hayop ka. Pinatuloy ka ng asawa ko sa bahay namin dahil naawa siya sa inyong mag-asawa. Pero ito lang pala ang igaganti mo. Akala mo ba, hindi ko naramdamang unti-unti mong kinakalas ang proteksyong nilagay ko sa loob ng bahay? Galit na wika ko dahil simula nang dumating sila sa bahay namin ay nakikita ko na lamang na unti-unting naisira ang mga proteksyong inilalagay ko sa loob ng bahay na para bang sinasadyang kalasin iyon o sirain. Una pa lang talaga ay duda na ako na siya ang gumagawa noon pero hindi lamang ako nagpapalata dahil wala naman akong ebidensya. Isa pa ay baka kami pa ng asawa ko ang mag-aaway dahil sasabihin na naman ng asawa kong pinapairal ko na naman ang katigasan ng puso ko. Hindi na umano ko naawa sa dalawa. Buisit ka. Ngayong tayong dalawa lamang ang maghaharap. Sisiguraduhin ko sa yung dila mo lang ang walang latay. Gigil ko namang saad sa nilalang na yon. Mabilis ko nang nilapitan ng aswang at walang habas na inataw ng buntot ng pagi. Kahit anong ilag niya pa ay natatamaan siya ng bitbit kong buntot at sa bawat paglapat sa kanyang balat ay dumidikit ito at nagbibigay ng marka sa balat ng nilalang. Isa kang aswang na nagpapanggap na antingero. Kaya pala walang kahirap-hirap na nakapasok ka sa loob ng pamamahay ko. Dahil sa kaya mo ring kontrahin ang lahat ng mga pangontra ko sa loob ng bahay. Saad ko pa habang walang tigil sa paghambalos. Malas niya lang dahil sa oras na nagpapalit anyo siya ay hindi niya kayang kontrahin ang mga ibinaon kong pangontra. Kaya wala siyang ibang paraan kundi ang lumabas ng bahay para doon magpalit anyo at magasik ng lagim. Ang masama pa mga kababaryo ko pa ang binibiktima nito. Ngayon alam ko na kung bakit biglang sunod-sunod na nagkakasakit ang mga kababaryo ko. Yun pala ay dahil sa'yo. Ginagamot mo sila pero binibigyan mo rin sila ng panibagong sakit na hayop ka. Wika ko pa, akmang hahambalusin ko na sana ulit ito ng buntot ng pagi. Pero mabilis na nakatakbo ang nilalang kaya't kumaripas na rin ako ng takbo at hinabol siya. Nag-uusal rin ako ng pangtigalpo at ibinabato sa nilalang na yon. Noong natamaan naman ito ay tumigil yun sa pagtakbo. Nagpagulong-gulong sa bangin. Hindi masyadong malalim ang bangin kong kaya't mabilis naman akong bumaba para hanapin ito. Dahil hindi pwedeng makatakas ang nilalang. Kailangan niyang pagbayaran ang lahat ng mga ginawa niya sa baryo. Subalit gayon na lang ang gulat ko nang may mahabang daliring ng lilimahid sa langis at matatalas na mga kuko ang humawak sa paa ko at malakas naman akong hinatak. Hindi naman ako nakapaghanda kaya kinaladkad ako ng nilalang at mabilis na inihampas sa puno ng nyog. Ramdam ko ang paglagutok ng buhok ko sa likod. Napasigaw ako dahil sa sobrang sakit at pakiwari ko ay parang may pumitik na buto. Lintik, nabalian yata ako ng buto. Sambit ko noon sa aking sarili noong bitawan na ako ng aswang at umakto na itong susunggab ulit. Marahan naman akong kumilos at inihanda na ang aking sarili. Mariin kong hinawakan ang punyal at hinamon ang aswang na lumapit pa sa akin. Yari ka sa akin ngayon. Sige lang, lumapit ka lang. Sa oras na lumapit ka, hindi kita titigilang saksakin hanggat hindi ka nalalagutan ng hininga. Wika ko pa sa aking isipan. Habang iniinda
ang sakit ng bewang ko dahil parang doon yata ako nabalian ng buto. Muli na naman akong sinunggaban ng aswang na yon, subalit hindi na ako nagpakakampante. Saktong pagsampa niya sa akin ay iniawang ko ang punyal, kung kaya't natusok ito sa dibdib. Pagtusok nga nito ay iyon na ang kinuha kong pagkakataong makabawi. Kaagad na akong kumilos at pumaibabaw, sabay paulit-ulit na pinagsasaksak ito sa dibdib. Hindi ko naman ito tinigilan hanggat hindi nalalagutan ng hininga. Noon ngang makumpirma ko na wala na yung buhay ay saka pa lamang ako umalis sa pagkakadagan. Inusalan ko rin ito ng sabulag nang sa ganoon kapag may makakitang tao sa bangkay nito ay aakalain lang noon na ikinamatay nito ay inatake sa puso o kaya ay natuklaw ng makamandag na hayop. Matapos ko nga makipaglaban ay iika-ika naman akong umuwi. Bago ko tumuloy sa bahay ay pumunta muna ako sa likuran at naghugas ng katawan. Nilabhan ko na rin ang damit na may bahid ng dugo nang sa ganoon ay hindi ako paghinalaan. Nang matapos na akong makapaglinis ay pumasok na sa loob ng kwarto kung saan pagamutan at ginamot ko ang aking sarili. Tapos ay saka na ako pumasok sa silid naming mag-asawa. Mabuti na lamang at mahimbing na natutulog ito kaya't hindi nito namalayan ang pagdating ko. Kinabukasan nga ay pagkagising ko, nagkakagulo na sa labas ng aming bahay. Narinig ko ang pagbalahaw ng iyak ni Anisha. Indikasyong alam na nito ang sinapit ng kinakasama niya. Naaawa man ako pero nararapat lamang yon sa kinakasama niya dahil sinamantala nito ang kahinaan ni Anisha. Ginagamit nito si Anisha para matakpan ang masasama nitong ginagawa. Sa paglipas ng mga araw ay patuloy pa rin sa pangungulila si Anisha sa kinakasama. Paulit-ulit ko naman siyang pinagsasabihan at iminulat sa totoong pagkatao ng kinakasama niya. Nagulat naman ako nang sabihin ni Anisha na iyon rin ang dahilan kung bakit pinaalis siya ng kanyang ama dahil nga sa pagkatao ni Dante. Nalaman kasi ng kanyang ama ang totoong katauhan ng kinakasama niya. Nagwika naman ako sa kanya na alam na pala niya ang totoong katauhan ng kinakasama niya. Bakit hinayaan niyang mahulog ang sarili sa taong iyon? Hindi naman siya sumagot talakbay sa sinabi ko. Bagkos ay umiyak lamang siya ng umiyak. Kaya't hinayaan ko na lamang siya at hindi na kinausap pa. Sa pagdaan ng mga araw ay tuluyan ng gumaling ang mga kababaryo ko. Bumalik na rin si Alicia sa bahay ng kanyang mga magulang at muli na silang nagkaayos. Samantalang ang asawa ko naman ay halos hindi makapaniwala sa mga nangyari. Pinayuhan ko naman siya sa susunod na huwag niyang pairalin ang awa na kanyang nararamdaman dahil minsan ay yun pa ang nagpapahamak. Mabuti na lamang at naalarma ako kaagad dahil kung hindi ay baka nabiktima na ng aswang yung anak namin. Simula nang wala nang nakikitira sa bahay namin ay muling umaliwalas na ang bahay namin. Napanatag na rin ako at nakakatulog na ako ng mahimbing sa gabi. Wala na rin akong naririnig na huni, kaluskusan at may hinang tunog. Ang asawa ko naman ay hindi na palaging umiindang masakit ang tiyan. Nakakatulog na rin siya ng maayos sa gabi hanggang sa naipanganak niya na ang panganay namin. Dito ko na tatapusin ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat po kung mapipili niyo ito. Muli, Jordan nga po ng Samar. Wakas.